sa opening prayer. Okay, palakpakan muna natin. Panginoong Isus, pinataas ka namin, dinadakila ka namin, Panginoon, O God, at kami po'y lubos na nagpapasalamat, nagpupuri sa iyo, Panginoon, O God. At kami po, Panginoon, ay nagagalak at narito na naman po kami, Panginoon, O God, na mag-aral ng iyong mga salita, Panginoon, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na binibigyan mo sa aming mga mensahe mo, Panginoon, na siya nagtutuwid ng aming mga kalikuan, nagtutuwid ng aming mga kamalian. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami po palagi ay naririto, Panginoon, O God. Kaya dalangin namin, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, O God. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, O God, na makinig ng iyong mga salita at higit sa lahat, Panginoon, dinadalangin namin ang iyong gagamitin sa gabing ito, Panginoon, O God, na magmula sa worship leader, song leader, testimony leader, maging preacher, Panginoon, at ang aming mga Christian, aming mga memory verse, Panginoon, O God. Tulungan mo ang bawat isa sa amin na masabi namin ang aming mga memory verse na ito ay maging memorize namin, Panginoon, upang sa ganun, Panginoon, O God, hindi namin makalimutan ang iyong mga salita, Panginoon, O God. Maraming salamat, Panginoon, O God. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Isang linggo na naman, mga kapatid, yung lumipas, mga kapatid. So, maraming nangyari na naman, mga kapatid. Ilan sa atin na stress sa school, sa mga finances. And gusto ko lang sabihin sa inyo, mga kapatid, na alam ko hindi tayo warrior. Na lahat tayo is takot pa rin na matalo, mga kapatid. Pero alalahanin natin na yung mga broken people, yun yung ginagamit ng ating Panginoon. At kung great siya, mga kapatid, dati, mas greater siya ngayon, mga kapatid. Yes. And He is still moving, mga kapatid. Habang kinakanta natin ng this place, mga kapatid. We
Mahalin na po tayo mga kapwa. Tinatawagan ko na itong testimony na dun sa ginagawa. Yung pag-ibig na, memory verse. Okay. Kunin ko muna. So, binabati ko po kayo sa pangalan ng ating Panginoon. Welcome sa ating Bible study. Taas siyang pulpit. No, it's okay. Sino mauna sa memory verse natin? O, Sister Purge, ikaw na mauna. Ay, Then, ihulog mo na kagad dito. Romans 10:17, student faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Amen. Praise the Lord. Palapakan natin si Purge. Next. Brother Christian. Wala po nakasulat, pero Ay, sige. Sulat mo lang mamaya. May memorize ka. Pwede niyong John 1 basahin. verses 1 to 2. In the beginning was the word, the word was God, and the word was God. The same as in the beginning with God. Mabilis. Alright, next. Bilis. Sister Yes, Rebecca. in the beginning was the word. God created heaven and earth. Okay. Palapakan natin. Praise God. Sister Rebecca. Acts 3 verse 6. Then Peter said, silver and gold have I none, but such as I have give I you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Acts 3 verse 7. Ay, 7. Okay na. Isa lang. Okay. Sa Christmas pala natin, ano? Pag members kayo ng 10, you will get 100 pesos. Oh, yeah! So kapag 100, 30 pesos. 30 pesos na merch. Ang next, Mela. John 11:35, Jesus will. Iba po yung nakasulat sa akin, pero nabanggit na po. Okay. Di ba, kahit nabanggit basta ano, may memory verse kayo. Next. That your faith should not stand with the wisdom of man, but in the power of God. Oh! Ganyan, pa tayo. Alright, next. Sino ba hindi pa nakano? Bangkit na kanina. Ayun na. Greater than heaven and earth. Tara, ito na. Basahin nyo. Oras natin. Kinagad, basahin niyo. Basahin nyo, kahit basahin nyo lang. Okay. Alright. Next. Okay. brother, Wow. Sige. Romans 1:16. Always pray and always pray for the Muslim. Alright. Ito na. Sister Nelda. Get 30. I and my father. Next. Acts chapter 2 verse 1, amended. Even the day of Pentecost is when come, they all is on Holy One. Wow. Okay. Matthew 22:40. For many are called, but few are chosen. Okay. Alright. Next. Karen. Acts 1:7. And he said unto them, it's not for you to know the times or the seasons, which the Father hath put in his own power. Wow. Bilis. Okay. Sister Sandy. Tapos ka na. Brother Dante. Yung Isaiah 90, Ayan. for unto us a child is born, and unto us a child is given, and his shoulder, and the government upon his shoulder, and his name is Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Oh, Father. nag-imulis mo yan. Makababa rin yun. So, wala na. Sige, Rollins pa na. Deuteronomy 6. Hero said the Lord God is Alright. So, alas lahat na tayo, ano? kayo po. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Sa susunod ulit. Ano na lang kayo memory verse. Susunod natin. And then sa last na pagkikita natin, 10. Kung remember sa 10, may siguradong may 100 pesos kayo. Sandali. Ay, pag nalagpasan ng 10 mo. Pag nalagpasan yung memory verse, more. O, dagdagan siguro ng 5 pesos.
Alright, so let's say praise the Lord. So alam niyo mga kapatid, God's word is our strength. Kasi pag alam mo kahit isang verse, mayroon kang kalakasan. Lalo na tina-apply mo ito sa buhay mo. Amen? Dahil remember, ang salita ng Diyos ay ito'y nagpapatatag, nagpapalakas, at itong gumigiya sa araw-araw natin pagbuhay. The word of God is a lamp in our feet. Okay? So sana huwag natin kalimutan ang salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig dahil ito ay pagkain ng ating dalawa. So sa susunod, sana ready kayo ha, na hindi na kayo magsusulat dito, naka-ready na para sa yung oras natin. Okay, sino ang susunod? Nandito na ba yung testimony leader natin? Okay, ikaw na po. Mga kapatid, so sino pong may patotoo, mga kapatid, malay na pong tumayo. Salamat ako sa Panginoon sa kabutihan na ginagawa niya sa aking buhay. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nakalapit kami ng maluwalhati sa bahay nila, Brother Makdo. Maganda yung pagka-Bible study ng Pastor doon. So, binabalik ko pa po rin sa salamat sa Panginoon. Yes, praise the Lord. Sino pa po mga kapatid? Mabila ka, nagano'n na nagano'n. Sister Rebecca. Nagpapasa ako sa aming Panginoon sa patuloy na pag-iingat niyo sa amin, sa good health, sa guidance, at sa patuloy na pagsusukayan ng aming pangangailangan. Yun naman po. Amen! So, another youth, Brother Peter. Yes, Lord, tutunin ko na din yung pagkakataon na ito kung magkasarap sa ating Panginoon sa patuloy na paggabay niya sa ating kasi ako'y papasok, nakalakasan na binigay niya sa amin sa araw. Amen! And so, atay naman po, Brother Ricardo po. Testimony. So ako'y nagpapasalamat sa Panginoon at sa tuwing umaga, ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon at may araw na darating pa. Amen! Amen! Praise the Lord! Yan, so meron pa po ba mga kapatid? Baka may hahabol pa. Isa pang youth mga kapatid. Sister Clara. Ayaw na, yung nanay na lang po. Representative, papasalamat ko sa Panginoon dahil po kanina ay ano po pala, wait lang po. Papasalamat ko sa Panginoon dahil po nung hospital po yung hipag ko is pinag-pray po sila ng prayer warriors. Salamat po sa mga prayer warriors. At hindi po sa naroon po is namatay na po yung hipag ko kasi may komplikasyon po siya. Nagpapasalamat ko sa Panginoon dahil lalo yung mga pangangailangan nila sa patay, yung mga bibili nila, kaya binabalik ko na po patuloy sa akin. Amen. Yan, so napakaganda ng mga testimony ng mga kapatid at pupunin natin po yung pagkakataon na kasama sa ating Panginoon. Hindi ko to na-share nung P2 namin, nung midterms mga kapatid. Nung P1 po kasi nung prelims, puro mababa mga kapatid yung nakuha ko. Hindi naman yung sobrang baba, pero sa Yupang po kasi zero base. So, normal na makakakuha ka ng 60, ng 59, ganun. Tapos, yung unang, ko mga kapatid, sa major, 50, 59. Pero napapasama sa ating Panginoon dahil pasado pa po yun. Pagbagsak, 50. So, pag naka-50 ka, hindi, pasado pa din yung 50. Pag 49, bagsak ka na. Tapos, yun mga kapatid,
halos, hindi naman, yung sa tatlong, mga kapatid, majors ko, yun lang yung parang mababa. And sa, mga kapatid, sa midterms na, lahat nung, kunwari yung sa subject ko sa minor is 84, naging 94 nung midterms, mga kapatid. Parang nag-increase lahat ng 10. Tapos wala akong line of 8 noon, mga kapatid. And kahit sa major, mga kapatid, tumaas siya. And meron kami isang subject, mga kapatid, na NSTP. Yun yung parang personal development siya. Na parang ESP, ganun. Tapos ang gagawin lang doon, a-attend ka ng webinars, may mga sasagutan ka, ganito, ganyan. Tapos meron akong na-miss, mga kapatid, na webinar. Ang minus pala niya, or yung parang part niya doon sa grade, is 40%. So kung 160 na lang yung grade ko, pag hindi ko yun na-attenan. And hindi ko siya na-attenan, mga kapatid. Bago mangyari yun, mga kapatid, nag-pray ako sa ating Panginoon na, God break me, sabi ko. God empty me. Tapos, nung nakita ko yung grade ko, mga kapatid, 61. So, imbis na malungkot ako, mga kapatid, nagpasalamat ako sa ating Panginoon kasi hininig niya yung panalangin ko. Na, andun na kasi, puro matataas na yung nakukuha ko. Tapos, kailangan ko ulit bumaba. Tapos, ayun. 61 yung nakuha kong grade, mga kapatid. Then, chinek ko ulit. Parang last month ata, na namin noon, finals na. Chinek ko, yung 61, naging 96, mga kapatid. Kaya napapasama ko sa ating Panginoon dahil wala akong 60. Nasa 70, 90, yun yung grades ko, mga kapatid. And yun napapasama sa ating Panginoon. At tumayo natin, mga kapatid. At and so, tatawag ko natin yung song leader. Sabihin natin, God bless you, Sister Daryl. Amen. So, magandang gabi sa atin. So, dahil na po tayo sa pagbaba at aming pagkala ng Diyos at sa mga. Thank you.
And mga kapatid, so dadako na po tayo sa pinakamahalagang part ng ating Bible study. At sa pagtatagal, tinatawag natin lecturer. Sabi natin, God bless you, Sister Virg. God bless you, Sister. Okay, praise God. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Yung pinakamalakas mga kapatid. Amen. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Palakpakan pa natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Praise God. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa pagkakataong ito na tayo na naman po sa inyong harapan. Amen. Salamat sa gabay ng Panginoon at higit sa lahat, syempre on the spot ka palagi. Salamat at medyo may payo si Sister Nelda na kung ano man yung may tuturo mo na madali na, naituro mo na, siya na lang. Sabi niya. So, salamat sa Panginoon kasi mahirap gumawa ng lesson plan. Alam niyo yan. Kasi minsan kahit buklatin mo na lahat, nanalangin ka na, hindi pa rin kumbaga yung ituturo mo, hindi pa rin yung mabuo. Tama po, Madam, thank you. Yeah, ganyan ako. Totoo yun. Tapos, pag nag-pray ka na, tapos, ayun, buti na lang sinabi niya, binalikan ko yung sinabi niya na kung ano yung itinuro mo, ituro mo ulit. Eh, syempre, yung ituturo mo, iba na naman yung magiging topic, parang nadagdagan, parang. So, salamat sa Panginoon. Salamat, Sister Nelda. So, mga kapatid, kung may mga Biblia na po kayo, buksan natin in the book. Maraming verses itong babasahin natin. First, John 1:9. Tapos, dito sa Matthew 5:44, 45. Okay, hindi nyo na maano yan, masusunod. So, sige, basahin ko na lang. Pakinggan nyo na lang po ako. Amen? Praise God. Ang sabi dito sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. Sa Matthew 5:44, 45, but I say unto you, love your enemies. Bless them that curse you. Do good to them that hate you. And pray for them which despitefully use you and persecute you, that ye may be the children of your Father which is in heaven. For He maketh His sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. And when ye stand praying, forgive, if ye have aught against any, that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses. But if ye do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses. Mark 11:25, 26 po yun. Dito na naman mga kapatid sa Matthew 6:14. For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Sa inyong mga buhay mga kapatid, naranasan nyo na ba na may kaaway kayo? Naranasan nyo na ba na may mga hindi kayo nag-uusap? Naranasan nyo na ba na may hatred dito sa puso ninyo? May galit? Sa mga tatay? Ito ba yan? Sa mga asawa? Naranasan na ba yan? Amen? Sa mga binata? Mga people? Naranasan na ba yan sa mga tatay at nanay na mayroon kayong kinikimkim? Na kung may kinuha kayo, hindi may bigay-bigay. Nagtatampo kayo, nagtatago sa kwarto, nagkukulong, hindi makausap. Praise God. Sa gabi nito, ang ipabagi ko sa inyo is about forgiveness. Madam Edeline, can you pray for the word of God, please? Amen. Lisan pa natin palakpakan ang ating Panginoon Diyos. Kami nagpapasalamat dahil muli po kami makakarinig ng mga salita mo na magagaling Panginoon sa kanasitan at nabasa na po yung mga salita. Ito po paspasan mo, Panginoon, ang mga salita ay amin po kagatuhan lagi at magkaroon po ng kabuhay po namin at maging ilaw po ito sa araw-araw namin pamumuhay. Iyan ulit po ang lecture po ngayong gabi si Sir Virgin na kung ano pong nais mong iparating sa amin, gamitin mo po siya bilang instrumento na yung mga salita. Give her a divine knowledge and anointing, Panginoon, igawin po sa kanya, Panginoon. Tulungan
samahan mo siya lagi, na samahan mo siya ng iyong presensya, Panginoon, at samahan mo rin po kami lahat, and open our hearts and mind na maintindihan namin, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon. In Jesus' name we pray, say amen. Amen. Praise the Lord. Praise God. Makakaupunin po tayo, mga kapatid. Praise God. Amen. Pagpapatawad ang pinag-uusapan natin, mga kapatid. Ito ay hindi madali, di ba? Mahirap minsan ang proseso ng pagpapatawad. Okay. What is forgiveness? Forgiveness means different things to different people, but in general, it involves an intentional decision to let go or resentment and anger. The act that hurt or offended your might always be with you. Okay. Ngayon mga kapatid, may kinikinking kang galit. May galit ka sa puso mo. Hindi mo ma-release yun kasi galit ka nga eh. Hindi ka magpatawad. Pag may kaaway ka, nasalubong mo ito sa daan, lalayo ka, lilihis ka. Dahil pag nakikita mo yung kaaway mo, unsasaboy dalam. Aranasan nyo latan? Ha? Unsasaboy dalam, magkakaroon ka lang ng high blood pag hindi ka nagpatawad. Sa mga anak na pinapagalitan ng mga magulang, pag kayo ay nagtatampo, yung kinuha ninyo, hindi may bigay-bigay sa iyo, nagtatago ka sa loob ng kwarto. Mayroon ba sa inyo yan, mga kabataan? Ha? Nangyayari yan sa mga bata na kapag may hininimiti o hinihingi, nagtatampo, nagkakaroon ng galit sa tatay o nanay. Kain na tayo, anak. O Pedro, ay hindi ka sorry. Kain na tayo. Hindi ka umiimik. Maria, kain na tayo. Hindi ka rin umiimik. Dona, kain na tayo. Hindi ka umiimik. Bakit? Nagalit si tatay o si nanay sa iyo, galit ka rin. Hanggat hindi mo i-release yung galit mo sa nanay at sa tatay mo, pagkagising mo ng umaga, makikita mo na lang na sisimangutan mo ang nanay mo at tatay mo. Nangyayari ba yan? Yeah, this is true. Sa ating mga Kristiyano, kung ganyan ang pag-uugali ninyo, kailangan magising kayo mga anak. Para sa ikabubuti ng tahanan. Sigapin ninyo na kapag nasa loob tayo ng bahay at kayo ay hindi nakikiusap sa nanay at sa tatay ninyo, ano sa palagay ninyo? Magdudumbo ang kilatan, hanggang nasasaba mo na. Hindi maganda sa loob ng bahay. Malungkot. Di ba? So, galihin natin humingi ng sorry sa tatay at nanay natin, mga kabataan. Okay po ba? Hindi lang sa mga kabataan na tatay, nanay, pwede rin yan. Sa mga asawa natin. Ha? Pag nagalit si nanay sa asawa, gabi ka na umuwi, saan ka ba na naman napupunta? May mga nanay na ganyan eh. Di ba? Hindi naman alam ni nanay na traffic din pala. Ang dami na nang sinalita. Ha? Ngayon, siyempre si tatay pagod, magagalit din. Aywan ko sa mga Kristiyano kung nangyayari yan. Ha? This is a normal life in our daily life. So, mga kapatid, minsan bago tayo magalit, isipin muna natin kung karapat-dapat ba tayong magalit o hindi. Amen. Kasi pag nagtampo si tatay, hindi na yung magtatrabaho at tutulog na lang. Ano ipapakain? Ha? Kaya i-release natin yung mga sama ng loob natin, ating mga kapatid, sa ating asawa, at sa ating mga kaibigan. Lalong-lalo na mga kapatid, sa mga mag-asawa, pag may tampuhan, siyempre tulugan na yan. Ano? Undiking kadbir, may sakrin, nakikiramdam naman. Undiking may sakrin, nakikiramdam. Tama ba to sa mga may asawa? Nangyayari yan. Amen. So, mga kapatid, sabi nga nila, bago, when the rice goes down, dapat, bago lumubog ang araw, makipag-ayos na para mawala na yung galit. Amen, mga kapatid. Amen. Alam nyo ba na ang paghingi ng kapatawaran sa tao na nakagalit mo, ito
ay malaking magagawa sa buhay mo. Kasi wala kang iisipin sa gabi. Wala kang kaaway. Wala yung kabay dibdib mo no nanunungning mo. Alam kong sabihin kasi nangyayari din ito sa akin. O sa mga binata, sa mga dalaga. Paano na kung yung lililigawan mo, nagalit ka sa kanya? Ano ba ang pakiramdam mo? O, brother, naranasan mo na ba? Hindi pa. Salamat! Wow, ha? Okay. Okay. So ngayon mga kapatid, amen? Napakaganda na i-release natin ang ating mga galit sa ating mga puso. Dahil kung hindi mo i-release ang galit mo sa iyong puso, magkakasakit ka. Magkaka-stress ka. Ha? Kaya galing natin magpatawad palagi. Galing natin magpatawad palagi sa ating mga nanay, sa ating mga tatay. Alisin na natin yung mga galit. Magmahalan tayo. I-apply natin ang pagmamahal ng Diyos na nilagay sa ating mga puso. At makikita nila kung sino tayo talaga na tayo ay totoong Kristiyano. Amen? Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Alam niyo ba, hindi niyo ba napapansin na ang lahat ng mga pangangaral sa atin ay para sa kabutihan ng lahat? Yung ikabubuti natin, hindi tayo kakapahamak. Dahil malapit na dumating ang ating Panginoon, inihahanda tayo na kapag dumating ang ating Panginoon, ay madadatnan tayo, na matuwid tayo sa harapan ng ating Panginoon. Kung maalala ninyo yung 10 virgins, na ang 5 ay palaging nananalangin, palaging nagbabasa ng Biblia, basta nilalagyan nila yung ilawan nila ng oil. Yung 5 naman na tamad magbasa, tamad manalangin. Kaya nung dumating ang ating Panginoon, syempre hindi sila nakasama. Iwan sila. Yung 5 lang ang nakapasok. Dahil ang mga faithful na 5 virgins na to, sila yung sumalubong sa ating Panginoon at nung nasalubong na isinarana niya yung pintuan, wala na makakapasok. So kawawa tayo. Naglilingkod din lang tayo, magpakatotoo na tayo. Amen? Amen? Praise God. Alam niyo ba na ang kahalagahan ng nagpapatawad ay marami. May 7 ako dito, 6 ata o 7 na inihanda. Kapag kayo ay nagpapatawad, maganda ang iyong kalusugan. Good health. Good health. Kasi kung nagpatawad ka talaga, wala kang nararamdaman sa puso mo, walang kikiro-kiro dyan, walang kakaba-kaba. Siguro pag na-inlove, kakaba-kaba. Diba? So kailangan, pag may kagalit tayo, makipag-ayos tayo para magkaroon tayo ng good health. Yan ang isang kagandahan ng nagpapatawad. At saka, pangalawa, makakatulog tayo ng maayos. Diba? Isipin mo na lang, may kaaway ka, paano ka makakatulog? Iniisip mo yung kaaway mo, sakit na kung ginawa itong siya man. Aba, ina na, kung arapay totoo. Iniisip mo palagi yun. Kaya hindi ka makatulog hanggang umaga na lang. Walang nangyari sa'yo. So, ugaliin natin magpatawad. Amen. Nakukuha po ba natin mga kapatid? Amen? Praise God. At ang pangatlo, happy. Tingnan nga natin yung mga ngiti ninyo dyan. Ha? Diba, kapag wala kang kaaway, nakangiti ka palagi yan, kahit sinong hiningitian mo, pati na yung kung minsan pati yung aso, yung mga manok, kahit wala kang ginagawa, nasa ayok ka, hiningitian mo. Tama, Brother Dan? Amen. Praise God, totoo ito. Tumatawa ka kahit walang nakakatawa. Ay kasi wala kang iniisip. Hindi naman nila sasabing baliw ka. Ha? Paano nila sasabihin sa'yo? Ikaw lang ang nakakaalam kung bakit ka tumatawa di ba? Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Ano ka? No stress talaga. Hindi ka may stress pag wala kang kaaway. Maganda lahat ang pakiramdam mo kung walang sama ng iyong mo. Okay? At ang pang-lima is peace of mind. May kapayapaan sa ating mga isipan. Di ba? Nasubukan mo na yung ito madali lang na example ito. Nasubukan mo na yung halimbawa sa mga kabataan na lang, may hinihingi ka na cellphone. Di ba? May hinihingi ka na cellphone. Hindi binigay sa'yo dahil wala nang pambili. Ikaw naman kasi gusto mo na magkaroon ng cellphone. Ayan, anong gagawin mo? Magkukulong ka hanggang iisipin mo na gusto ko yung cellphone. Wala nang ibibigay sa'yo.
makakatulog ka ba nun? Natural hindi, di ba? Kaya pag may sinabi kayo, hindi ibinigay, hintayin ninyo kung kailan kayo magkakaroon ng ganon. Eh ako nga, matanda na ako, cellphone ko, second hand pa. Ha? Hindi ako naghanap-hanap, eh ba't ako maghanap? Wala akong pambili. Sa totoo lang, pero yung cellphone na yun, yun nga, yung Realme na sinasabi nila noon, mahal yun. Eh ang alam ko doon kung ano-anong cellphone lang yun. Binili ko lang ng 1-2 dahil tinangay. So nagka-cellphone ako ng touchscreen. Amen? So huwag ninyong asamin na magkaroon ng isang bagay na hindi natin kaya. Dahil pag binili natin ng isang bagay na hindi natin kaya, masasaktan lang tayo dahil di natin ito makukuha. Tama ba? Pasensya na kasi medyo may spoon ako dito. So, nakukuha ba natin mga kapatid? Hindi ako nagtuturo ng medyo matagalan, nagtuturo ako ng medyo madali lang para ito ay madali na maisaulo natin at maisagawa natin. Hindi niyo ba napapansin? 10 minutes, 15 minutes, tapos na ako. Kaya malapit na. So, alam ko mga kapatid, nakikita ko, kasi atin nyo ba na, madali lang kasi yung mga iba, hindi ko pa nababasa, napapalayo na yung topic ko. Kaya hindi ko nakuha yung una kong turo. Ito yung pagka-explanation ko noong una ko itong itinuro sa mga nanay, wala si Madam Idili noon. So, ngayon, dito na naman sa, tapos na, dito na sa 7, no fear. Wala kang pinapatakutan kasi hindi mo, kumbaga yung inaasam mo, hindi mo pinilit eh. Kaya hindi ka natatakot. Kaya kahit na masalubong mo man si tatay o si kapatid, no? Wala kang takot kasi yung gusto mo, hindi mo pinilit ang sarili mo. Kaya parang wala lang. Naranasan niyo na ba yun? Wala kang katakot-takot nga kasi pag may nasabi ka sa nanay, oo nga, hindi nga binigay. Eh ikaw naman, natatakot ka na makita mo yung nanay mo dahil hindi niya binigay yung hinihingi mo. Tama ba ako? So walang takot. So, peace of mind. Okay. Dito naman, babasahin ko itong scripture na ito. Madali na tayo. Oo. Yeah. Ito nga yung gusto nila doon. No, it's okay. Talagang hindi ako marunong magturo ng marami kasi hindi ako marunong. Alam niyo, yung ibinabahagi ko lang sa inyo, kung ano yung ibig sabihin ng mga ipinapahiwatig ng Panginoon, doon lang ako. Hindi ko sinusobrahan. Dahil pag sinobrahan ko, nalunok ninyo, hindi nyo naman in-apply sa sarili ninyo, useless din. So, sana nakukuha ninyo ang mga sinasabi ko dito. Amen. Praise God. Nagpapasalamat nga ako sa Panginoon dahil dati-rati hindi ako tumatayo. Gusto ko na lang yung nagbaback up, nagpipre doon kung may nagsasalita. Pero ngayon, si Madam Idilin talagang ipinurse niya ako. Ipinurse ako ni Madam Idilin na magturo. Yeah. So, salamat kay Madam Idilin dahil yung mga itinatago ko sa aking mga puso ay lumalabas. At ito ay ang salita ng Panginoon, kung ano yung mga mensahe ng Panginoon sa akin na i-relate ko lang sa inyo. So, masaya ba kayo mga kapatid? Huwag kayo magsawa sa akin. Okay. Dito tayo sa, therefore, if thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. Romans 12:20. Kung may nagugutom, bigyan natin ng pagkain. Kung may nauuhaw, bigyan natin ng tubig. Diba? Eh, kung ang bibigyan mo lang iyong hindi mo kaaway, madaling gawin. Pero pag ang binigyan mo, yung kaaway mo, o yung hindi karapat dapat na mahalin, that's good. Kasi, you give it from the love of God. Nakukuha niyo ba? Nagpainom ka ng hindi mo kayang mahalin. Nagpakain ka ng hindi mo kayang mahalin. Yun ay napakalaking reward sa ating Panginoon, di ba? Kasi sabi nga ng salita ng Panginoon, love your enemy. Oh, di ba? Okay, dito na, malapit na. But love ye your enemies and do good and lend hoping for nothing again. And your reward shall be great, and ye shall be the children of the highest, for he is kind unto the unthankful and to the evil. Amen. Be ye therefore merciful as your Father also is merciful. Alam niyo, mahirap minsan sumangasi at tuo. Hirap, raramay totoo talagang may mapakpas, no? Singanubil bilang may akaaway tama, mahirap dahil mong
mapatawad, mairap day may mercy. At may mercy o Tagalog. Awa, mahirap din maawa. Lalo na nga, gipit na yung tao, nasa ospital yung anak niya. Mayroon siya, hindi man lang siya maawa na magbigay. Yun ang napakasakit, yung alam mong may tao na mayroon siya, tapos di siya magbibigay. Kung bakit na ganun, buti na lang hindi siya tinawag na Kristiyano. Eh kung Kristiyano ka, at may pera ka, umiiyak yung bata na nasa ospital, ikaw na may pera, hindi ka magbigay. Hindi ka Kristiyano yan. Nakukuha niyo ba? Ang mga Kristiyano, nagbibigay yan na walang pagtatangi kung makakabayad ka o hindi. Ang Kristiyano, buong puso na nagbibigay yan. Amen, na hindi naghahanap ng kapalit. Walang kabayaran. This is a true attitude of being Christian. Kasi, alam niyo yung mga nasa ospital, hindi nyo nararanasan man yan. Pero yung mga nasa ospital, kung paano sila nag-pray na mayroon lang tumulong sa kanilang mga kapatid. Amen. Alam niyo na-biglas na ako kay Madam Evelyn. Sister, yung time na nung namatay ba si Reggie? She's the only one who approached me to pray. I know you're praying for me, but Sister Evelyn, talagang niyakap niya ako, kaya mo yan, kaya mo yan. Pinag-pray niya ako, tapos inabutan niya ako ng 1,000. Yeah, ito lang naman yung parang example, how do I feel na masaya ako. Sa ganun na nagluluksa ka, sa ganun na malungkot ka, somebody came to you to pray for you. And then, pagkatapos ng prayer, may inabot ka pa. Siyempre, para pang napupunasan may hormone mo. Parang yung pagluluksa mo o yung sakit na nararamdaman mo, parang bang nagkakaroon ka ng kalakasan dahil may prayer na nga. May pera pa. Amen? So, mga kapatid, this is only my own experience. I can see it to you because it's done unto me. So, huwag niyong itago ang inyong mga testimony because your testimony will encourage others to become more faithful serving the Lord and to empower them with their faith. There is a story in every one of us. Like what Sister Gemma said. Each and every one of us, may kanya-kanyang istorya ng buhay. Mga binata, mga tatay, mga nanay, may kanya-kanyang istorya ng buhay. Hindi lang yan na ibabahagi. Dahil nahihiya kayo minsan sa testimony na nga, bihirang tumayo eh. Kaya sa susunod, pag testimony na, tumayo kayo kaagad. Para yung mga testimony ninyo, ma-share natin, ma-encourage yung iba. At magkakaroon sila ng kalakasan na magpatuloy sa ating Panginoon. So mga kapatid, ang binahagi ko sa inyo ay ang pagpapatawad. Ugalihin natin ang magpatawad palagi. Dahil kung minsan mahirap magpatawad. Ikaw din ang kawawa kung hindi ka nagpapatawad. Tumataas yung kamay-kamay mo, nagpupuri ka sa Panginoon, you cannot feel the relief, you cannot feel the true happiness in worshiping the Lord. Yan, kung may kagalit ka, nagpupuri ka, peke. Di ba? Totoo yun eh. Umaawit-awit ka. O kaya kung ano ba niyang pinapagawa sa'yo ng Panginoon, what ministry do you have? Yeah, you are very happy to serve it, but deep in yourself, deep in your heart, mayroon ka palang hindi napapatawad. So, magpatawad tayo. Galing natin na magpatawad para sa ikabubuti natin at para din mga kapatid sa pagkatutuo natin maging Kristiyano. Kasi siya na po mga kapatid. So, maraming salamat and God bless you. Nawa kung sino man yung mga hindi nyo pa napatawad, pag-uwitin nyo, manalangin kayo, patawarin ninyo ang sarili nyo, tapos bukas ng umaga, lapitan ninyo, humingi kayo ng tawad. God bless you. Oh, praise the Lord. Palagpakan natin ang Panginoon. Talaga napakaganda ang salita ng Diyos na pinagi ni Sister Virgie. Although tinuro niya na, pero ang salita ng Diyos ay laging bago. Amen. Palagpakan natin ang Panginoon. So, ang patawaran talaga napakalaki epekto sa buhay.
buhay natin. Kasi hindi mo mararamdaman ang presensya ng Diyos kung ikaw ay merong tinitipid talaga sa ating dibdib. Okay. Ang galit po mga kapatid, lahat tayo nakaranas ng magalit. Di ba? Sino ba hindi man nagalit dito? Ay, ako palagi. Be honest! Sino hindi nagalit pa dito? Kahit bata, nagagalit din, di ba? Alright. So sabi niya dito sa Ephesians 4, chapter 4, verse 26 to 27, we are told to be angry. Pwede tayo magalit. Pero, but do not sin. Huwag tayong magkasala. Okay? Dahil, sabi niya, ang ibig sabihin nito, hindi ka naman pwedeng, kahit na nanakawan ka na, uy, ba't ka naman ginawa yun? Pwede bang gano'n? Siyempre magagalit ka, sinuntok ka. Ay, sarap naman, sabi mo sa'yo. Wala ka mga reaction. Anong reaction mo kung sinuntok ka? Of course, magagalit ka. Sino bang manhid dito? Lahat po meron tayong emotion. May nararamdaman tayo. Pwede kang magalit, pero huwag tayong magmura. Yun ang ibig sabihin ng verse na ito. Okay? Kasi pag nagmura ka na, nagalit ka na, at nagmura ka pa, ay kasalanan na po yun. So, pwede tayong magalit in a positive ways, pero huwag mong hayaan na yung galit mo manatiling galit ka lagi. Kasi pag natulog ka at galit ka pa rin, sigurado hindi ka makakatulog. Amen? So, ang forgiveness, mga kapatid, talaga napakahalaga po ito dahil kay Adam at Eve, di ba nagkasala rin sila? Diba? Ang mahirap nilang kina Adam at Eve, alam nila nagkasala, ang kulang nila, hindi sila humingi ng forgiveness sa Diyos. Nagtuturuan pa, kasi si babae na ito, si Clara, pinagkay mo sa akin. Tapos yung babae naman, itong certain na ito. Hindi dapat ganon. Sa atin bilang Kristiyano, kasi pag itinuro mong ganon, ilang bang maano mo? So kung nagkasala ka na sa tao, aminin mo. Tulad na sinabi ng ating lecturer, huwag kayong mag-pretend. Aminin nyo sa Diyos, men, at sa tao. Eh paano, madam? Hindi naman humingi ng tawad eh. Nasaktan ako. Okay lang. Kasi may mga tao kasing pride. Patawarin mo na lang. At least ikaw, pag humingi ka ng tawad sa Diyos, pinatawad ka ng Diyos at pinatawad mo na yung tao, tapos kung ayaw humingi ng tawad ng tao na yun, problema niya na yun. Hindi mo na problema. Amen? Ang importante, humingi ka ng tawad sa Diyos. At patawarin mo rin ang sarili mo. Kasi kung minsan, hindi din natin napapatawad ang ating sarili. Right. Kaya hindi rin tayo makatulog. Importante na, pag pinatawad ka ng Diyos, at pinatawad mo yung taong nagkasala sa'yo, tignan mo rin ang sarili mo. At pag nagpatawad ka, hindi lang isang buwan, ha? Patatawarin lang kita isang buwan, next month, babalikan kita. Hindi magpatawad yun. Naalala mo na naman. Okay, pag nagkakaroon po, kasi talagang mararanasan natin talaga. Pag galit na galit ka sa isang tao, meron ko siya talagang nakawarin. Anong gagawin natin? Fasting and prayer. Sigurado matatanggal yan sa sakit ng puso natin. Iba pa nga asawa. Ha? Nang babae yung lalaki. Masakit. Hindi niya mapatawad. Pero may mga nagsasabi sa kanya, dahil alam naman niya ang salita ng Diyos, kailangan patawanin niya. Kasi siya ang kawawa, hindi siya makakatulog. Kahit hindi humingi ng tawad yung lalaki, patawarin niya na lang. Para yung kanyang pag-iisip, malinaw. Makakatulog siya, pati sa pagsamba niya sa Diyos, tatanggapin ng Diyos ang kanyang pagpupuri, pagpapasalamat. Although, mahirap magpatawad, pero sabi ng Diyos, magpatawad ka. Dahil pag hindi ka nagpatawad, sabi ng ating Panginoon, hindi rin kita patatawad. It's simple. O, palakpakan natin ang Panginoon. So, sana mayroon tayong napulot sa ating lecture po ngayong gabi, na malinaw niya itunuro ang salita ng Panginoon. And I pray na lahat po tayo na bless. O, parang ang lungkot niyo ata. Ha? Ata tayo. Tuwing dadalo tayo, kahit anong ituturo dito, forgiveness or what,
Be happy! Sa ngayon, hindi niyo pa kayo makikita kasi wala pa kayong kagamit. Brother Daddy, subukan mo nga, harap nga ng kagalit mo bukas. Makakay mo na, ha? Yung ako. Hindi totoo kasi sa ngayon, mahirap i-apply kung wala kang kagalit. Diba? Pero bigla na yan darating. Alam naman kasi ng kalaban kung paano niya tayo i-testing. So lahat tayo dadanas po dyan. Sino nakaranas ng mga ganyang bagay? Ako, ilang beses na ako nakaranas. Ito sa buong buhay ko, sa 60 ko na ngayon, ay marami na. Marami ng tao nakasakit sa damdamin ko, hindi nila alam, pero nasasaktan ako. Ang ginagawa ko na lang, kinakausap ko. O kaya akala nila sinaktan ko sila. Ay, totoo yan, meron din nangyari sa church. Na mali yung pagka-interpret nila sa akin. Para bang personal ko sila, meron akong ginawa, pero hindi. Hindi ganun. Kaya kinausap ko yung tao na yun. Ang masakit pa, nabalitaan ko na rin sa iba dahil kundi lahat na lang. Ha? Na alam. Last na ako nakaalam. Pinasok ko yung tao na yun. Sabi ko, baka mali at ang pag-interpret mo. Ganito, hindi ako ganyan. I'm an honest to God and I'm honest to myself. Dahil kilala ko naman sarili ko. Magkakasala naman ako sa Diyos kung hindi totoo yung sinabi ko, hindi. Diba? Alam ko sarili ninyo eh. Kaya salamat sa Diyos na natutuhan na nakuhan yung tao at nag-sorry. So yun ang mahirap. May masamang loob sa'yo, hindi mo alam. Mahirap ang ganun. So lahat tayo nakakaranas ng ganung bagay. Tatay, siguro na nakaranas na rin ganun ano. Yung may nakagalit ka, at hindi humingi ng tawad sa'yo. Di ba? Or sama ng loob. So lahat tayo nakakaroon ng sama ng loob, pero kailangan marunong din tayo magpalawan. Okay? So napakabuti na nating Panginoon dahil lahat ng buhay natin, alam niya na kailangan natin, meron laging salita ng Diyos na handa lagi. Nang sa ganun magamit natin, kung hindi man nangyayari man sa atin, pasalamat tayo dahil advance na. Nang sa ganun, pag nangyari yung bagay na yon, you know how to forgive. Yes. Remember, hindi sasagutin ng Diyos ang ating panalangin kung di rin tayo marunong magpatawad. Shall we stand? Palakpakan natin ang Panginoon. To God be all the glory. Thank you, Madam Virgie, sa salita ng Diyos na may turo sa ating mayamang salita ng Panginoon. At alam ko, lahat po tayo, ako na-blessed din. At alam ko na blessed po tayo lahat. So bago tayo magtapos, kantaan mo natin ang Panginoon. All my life, He's been faithful. All my life you have been faithful. Kanta natin ang Panginoon, itong matapatan po sa atin. Pinagpatawad na natin tayo sa ating mga kasalanan sa kabilang hindi na tayo marapat-dapat. Right, that's right. With every breath that I am the goodness of God. All my life, hallelujah. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am sing of the goodness of God. I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. The moment that I wake filling my head
goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. Jesus. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, hallelujah. Thank you, Lord. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. Sabi natin, mahal natin ang Diyos. Amen. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. Thank you, Jesus. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful to me. All my life you have been faithful. Thank you, Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, hallelujah, hallelujah. All my life you have been faithful. Jesus. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing One more time. of the goodness All my life. of God. Yes, let's sing it together. All my life. All my life you have been faithful. Thank you, Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Malakas na palakpak para sa Panginoon Jesus. Hallelujah, Lord. We praise you, Lord. We magnify you. We lift your name, my God. Napakabuti po, Panginoon. Sa gabi ito, Lord, na kumikilos ang iyong presensya sa aming gitna, sa kabila namin pagkukulang, Lord. Napakabuti mo sa aming buhay, Panginoon. Lord, tinatas ka pa namin, Panginoon. We praise you. We magnify your name. Thank you, Jesus, sa kalangkan, sa proteksyon na binigay mo sa bawat isa sa amin. Na ikaw, Ama, naglagak, Panginoon, sa aming pangyapak sa pamahay mo ngayong gabi para makarinig ng mga mensahe. Mapuri ka na at mapasalamatan, Lord. All my life, you've been so faithful. Lord, thank you so much. We love you. We praise you. We magnify your name. We lift up your name. You're awesome. You're so good. You're wonderful. You're great God. You're greatly to be praised. Hallelujah. Para sa Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. At hiniling ko po kay Brother Christian ang ating closing prayer para sa ating Panginoon bilang pasasalamat sa ating Bible study ngayon. So, kayo po ating mga kasama. Amen. Lord, salamat po sa isang napakagandang gabi. Nibigay niyo po sa amin Yes. na pinagtitong-tito mo po ang Amen. lahat po upang sa maging pagpuyan ng iyong pangalan. Salamat po sa iyong mga ginamit, Lord.
si Brother Jericho na siya nandun sa ating Yes, worship. amen. Pati sa testimony leader, pati rin po kay Sister Darren na siyang nagpita sa ating song leader. At most importantly, salamat po sa nagturo na yung salita, Sister Bertie, for the testimony na salamat po dahil nagtipot-tipot po sa iyong hindi lang po kumanta, kundi pagsipapulihan at pasalamat ng Lord. Salamat po sa lahat ng nagagamit namin sa inyong pray. Amen. Ay, sasabihin ko. Okay, salamat din po Lord sa pinigyan niyo po sa kaya na ito. Sana po ito yung magsilbi namin lakas at talino pa sa mga susunod po na mga araw Lord, sa mga gayong po bukas Lord. Ito po sana ang gamit namin upang bigyan ng lakas. Lord, i-bless niyo po ito Lord upang ma-bless po ang maiba. Amen. God bless you all.